Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at heto, panibagong reaction video na naman patungkol po dito sa privilege speech ito ni Senator Lacson na ibinulgar niya itong tinatawag na BGC Boys na nagwawaldas ng pera ng 950 million sa casino. Okay? Tinatawag itong BGC Boys. Now, ngayon, sino itong mga BGC Boys? Picture ipinakita nito ni Ping Lacson. Nakita doon si yung mga district engineer, itong si Alcantara ng DPWH. Nakita rin doon si Bryce Hernandez. Nakita sila doon sa casino sa casino. So, pakinggan natin itong si Ping Lacson at magre-react tayong lahat. Kayo nang humusga kung totoo ba itong mga ni-reveal or ibinulgar nitong ni Ping Lacson. Okay? Itong si Bryce Hernandez na nag-aakusa kanila Joel Villanueva, Senator Joel at Senator Jinggoy na sangkot raw sila sa mga flood control projects raw, ay ngayon wala kayong lusot dito itong mga BGC Boys na ito, si Hernandez at si Alcantara, kasi ipapakita ito ni Ping Lacson. Mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo. Pangalawa nating pag-usapan ay pakinggan natin itong si Senator Joel Villanueva na sinagot na niya ang kanyang mga aligasyon, no, na naglilink sa kanya dito sa anomalous flood control projects. Nagsalita na si Joel Villanueva at tayo ay magre-react, no? Pakikinggan natin ako sa sarili kong paniniwala, in my own opinion, malinis itong si Senator Joel Villanueva. Siya pa nga ang pinakaunang nag-bark dyan sa Senado patungkol sa flood control projects. Siya ang pinakaunang kumahol at nagrereklamo dito sa flood control projects. At duda ako rito ay binabaliktad lang siya. Kasi nagagalit na siguro ang mga taong natatamaan dito sa korupsyon sa flood control projects. Okay, so yun po ang ipapakita natin. Yang video na yan ang ire-react natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ipapakita natin ngayon itong BGC Boys. Ang ganda naman ng pangalan ninyo BGC Boys. Ang social naman ng BGC Boys. Sa picture na ito na ipinakita ni Ping Lacson ay starring itong si Alcantara at si Hernandez. So heto, Ping Lacson, pasok! Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first. Ayan flooded gates of corruption. Grabe, galit na ang taong bayan. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026. While nagsalita itong si Senator Ping Lacson, kasabay ito sa live ng House of Representatives na tinatanong rin nila itong si Diskaya. Ayan
Si Luistro ang nagtatanong ngayon kay Diskara. Kasabayan ha? National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption. Grabe. A dam of deceit that is burst open. Ayan tingnan nyo yan mga kababayan. Grabe. Nagresulta po ang corruption sa flood control. Kawawa yung taong bayan. Unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Ayan may grab driver pang nalunod sa baha Simula na mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga... Ayan kawawa yung isang mama noon dito sa gilid Yung kanyang bahay halos ipsa na ng tubig lahat. Anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng tingnan nyo, galit na talaga ang taong bayan. Bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Kahit umulan lang ng kaunti, baha kaagad. Hindi kayo makakalusot dito kasi every time na umulan, natatandaan ng taong bayan ang kinurakot na flood control. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in meaning to say, ineffective talaga ang leadership ni Bongbong Marcos. Unison. Name, shame, and prosecute. We, in this august hall, share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power, they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet-to-be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably... Yun talagang ghost projects na yan. Sobrang kapal na po sila dyan sa ghost project na yan. Diba? Wala ngang maipakitang ebidensya na may itinayo. Tapos, ang nakalagay doon, bayad na? Bayad ka na ha?
beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. We delve so deeply Ito na yung BGC boys ha. to the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. Grabe. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, Ayan, no? and sneakers, and Si Bryce whatever ba yan? else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, Kakahiya. BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known Grabe. to casino employees. Hindi tambay ng high street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC boys. Let me do a roll call. Complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished Bakit colleagues. nakalusot yung Ang lisensya? kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara Ayan. alias Joseph Castro Villegas. Ang yaman-yaman OIC ninyo. District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson G. Hernandez Ang yaman-yaman. alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer JP D. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. Ginamit pa yung They may Sandro hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. Grabe. 950 million in gross losses, Mr. President. Grabe. Pera yan ang Base taong mga ito bayan sa ha. official at validated na record mula mismo Nag-casino sa lang kayo? 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 Grabe. million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang Grabe. former District Engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Huli kayo. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPWH employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys. Ayan o. Casino win. BGC boys. Yan o. Gitna sila.
Gitna talaga si Alcantara, oh. Tapos katabi ni Bryce Hernandez. Anong masasabi nyo dyan? The BGC Boys. Sa isang casino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. Grabe. JP Mendoza, 320 million pesos. Wow. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Hindi, syempre, hindi sila masasayangan dyan sa pera na tinalo nila kasi sa tingin siguro nila mababawi lang ito sa mga projects. Wow! Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Correct. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza na kung saan maliban kay ang style nila kapag di umano makakuha na sila ng example 500 million. Meron na silang 500 million. Ipapalit nila yan ng chips sa casino. Okay? So maglalaro sila doon sa casino na matalo na sila ng mga 1 million. Yung 500 million, i-declare nila na mga chips ito. Panalo na ito namin sa casino. Money laundering nga. Para sasabihin na ito mga ipinanalo nila ng mga pera ay panalo nila sa casino. Ngayon, nabubuking ni Ping Lacson. Ganun pala yun, no? Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, cash to chips 1.1 billion 428 million 170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. Cash to chips, bilyones yan. B as in billion, hindi M or million. Cash to chips, 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips, 659,910,000 pesos. Chips to cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba,
hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys may record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Suma total, habang lubog pa rin sa tubig baha Garapalan ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito, at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Grabe. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Kung garapala ng pagwawaldas ng kaban ng bayan sa mga kasino, lalong garapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we scoured hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings. Mr. President. Ayun ha. So, kitang-kita nyo yung presentation ni Senator Ping Lacson kung paano winaldas itong mga pera ng taong bayan dito ni na Bryce Hernandez at itong si Alcantara. Grabe. Wala tayong kaalam-alam. Kaya pala bumabaha, kaya pala nagdudusa ang taong bayan kasi may mga taong ganito sa bayan natin. At remember, hindi lang silang dalawa ha, ang may mga ginagawang ganito. Marami pa ito sa bansang Pilipinas. Kaya pala, hindi umaasenso ang bansang Pilipinas. Ang mga umaasenso sa bansang ito ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang mga politicians at yung mga may kapit sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakahiya. Okay? Dito naman tayo kay Senator Joel Villanueva na sinagot na niya ito mga aligasyon na nakalink sa kanya dito sa mga anomalous flood control projects. Maniniwala ba kayo na itong si Senator Joel Villanueva ay sangkot dito sa flood control? Kayo nang humusga. Senator Joel, pasok. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Please po. Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Ito yung nakaraang video niya ha, ni Senator Joel, na siya ang unang nag-ingay dito at nagreklamo sa Senado. Siguro, itong pag-iingay ni Senator Joel Villanueva ay nagkaroon po ng
mainit at galit sa mga taong natatamaan. Kaya ngayon, sa tingin ko, in my opinion, dito sa Donmar TV, siya ngayon ay dinamay na. Okay? To silence those people na ako, natutuwa tayo na merong mga taong talagang nag-iingay and they are brave enough para ipaalam sa taong bayan na may ganito pong mga nangyayari sa gobyerno. So, very obvious. To silence Senator Joel Villanueva, isasangkot rin siya. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Grabe. Si Saldico yun Ay nako, grabe. Kung yan, imagine yung mga nakikita natin doon kay Alcantara at ni Hernandez, it's just a tip of the iceberg. Ano na kaya yung mga leader dyan sa House of Representatives, di ba? Yung mga kongresista dyan na sangkot. Tama nga si Mayor Magalong. Anong sabi ni Mayor Magalong? Hindi na po sila umaasa sa mga bolt na yan. Hindi na kasya yung pera. Nagre-renta na po sila ng mga kondo at itong mga condo rooms na ito ay ginagawa nilang bolt ng kanilang mga pera. Sobra ang pag-corrupt nila dito sa bansang ito. Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula, sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa. Correct. At basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po... Kaya nga nakakatawa itong aligasyon nila, no? Diyan sa House,
na sangkot si Jinggoy at si Joel, Senator Joel. Imposible 'yan. Kaya sinasangkot nila itong dalawang senador na ito dahil nabubuking na sila. Sunod na naman 'yan, siguro si Marcoleta na naman isasangkot. Next dyan si Marcoleta. Tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? Correct. And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Correct. Ang mastermind dyan, alam na natin. Sino yung sinasabi ni VP Sara? Na dalawang tao lang ang may hawak sa pera ng bayan? Naging totoo ang sinabi ni VP Sara. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit bumaba ang kanyang dugo. Kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. Correct. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Ala! So yun lang po, Ginoong Pangulo. Sino kaya yun? Binablind item pa pero very obvious na yun. Tambaluslos. Tama yan si Diskaya yung sinabi niya na naniningil na ng 25% ang nasa taas, di ba? Ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to Parang naiyak si si Senator Joel. me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment.
Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans, lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan, magaling yung privilege speech ni Senator Joel Villanueva. Ako personally, naniniwala naman ako na dinadamay lang itong si Senator Joel ngayon. Kasi nabubulabog na ang, alam nyo na, yung mga buhaya dyan sa House, no? Nabubulabog na sila. And in order na para ma-distract ang focus ng taong bayan na sila yung mga kurakot, idadamay rin nila itong Senado. Di ba? Ganyan sila eh. Sila pa yung may mga kasalanan, i-distract pa nila itong Senado. Na itong Senado, itong matinong Senado na naghahanap ng solusyon dito sa mga problema ng bansang ito, yun pa ang guguluhin na naman nila. Guguluhin nila. How much more na naiba na yung liderato ng Senado. Napalitan na itong si Chis Escudero nitong si Senator Soto. Ang payo ko sa Senado, no, na malabo na marinig nila itong vlog natin, ang payo ko lang, focus lang kayo. Alam ko, marami pa yan na mga ibabato sa House na kayo ang isasangkot dito sa malakihang korupsyon nangyari ngayon sa Pilipinas. Huwag kayong magpapa-affect o magpapa-apekto dito sa gawa-gawang script ng House of Representatives. Noong nag-o-observe ako sa hearing kanina sa House of Representatives, sabi ko sa sarili ko, yung hearing na yan, walang patutunguhan yan. Kundi, ang ginagawang hearing na yan, sa na-o-observe ko in my opinion, parang pinagtatakpan nila ang kanilang buwayang Panginoon. Pinagtatakpan nila. And hindi lang pinagtatakpan. In order for them na hindi lang tinatakpan nila ang leader nila dyan na buhaya, dinadivert pa ang focus ng taong bayan na iba yung iba raw. Iba ang korap. Di ba? Kaya, hindi na ako magtataka na sa susunod na weeks, sa susunod na buwan, masasangkot na dyan si Marcoleta. Si Marcoleta, sasabihin na naman nila, korap si Marcoleta. Masasangkot yan. Sino pa ba? Siguro dyan, isasangkot dyan, Bato de la Rosa. Isasangkot nila dyan. Tapos, mapupunta yan ni Senator Bongo. Ayan. Lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, isasangkot yan nila dyan sa House. Kitang-kita naman, na-o-observe naman ng taong bayan na ma-differentiate talaga ng taong bayan kung sino ang nag-imbestiga ng seryoso. Yung House, anong sabi ko sa inyo? Wala, para sa akin walang matinong investigasyon kapag sarili nila ang kanilang imbestigahan. Paano yan? Mag-iimbestiga ka sa isang korap na tao pero amo mo yung tao? Pwede ba yun?
Nakakatawa nga yung House of Representatives. Imbestiga sila ng imbestiga. Naghahanap kung sino yung may kasalanan. Ano sabi ni ano sabi ni Mayor Basti Duterte? Nasa harap nyo ang kawatan. Nasa harap nyo. Panginoon nyo dyan sa House of Representatives ang kawatan. Yan ang sabi ni Basti. Diba? So, paano yan magkaroon ng solusyon? Na, investigate kayo ng investigate, pero yung mastermind dyan, amo ninyo. Yung isa nga, ayaw na magpakita. Naku po. Kaya ako, dito na lang ako sa Senado, may pag-asa pa talagang ma-booking yung buhaya na yan eh. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react sa ating nireaksyon ng video at ilatag nyo rin ang inyong argumento. Okay? Enough na yung good morning Donmar, Idol Donmar. Maglatag rin kayo sa inyong argumento para ma-replyan natin at mabasa natin ang inyong argumento. Usap-usap tayo sa comment section. Okay? And guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam, no? Na ganito na pala kakurap ang gobyernong ito ni Marcos. Grabe. And also guys, no, sa mga ngayon lang nanood sa ating channel, if this is your first time, libre lang po ang mag-subscribe. Kaya subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.